Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan sambahin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pagkain sa araw-araw ng ating mga kaluluwa, upang ang Diyos ay siyang patuloy na magbibigay sa atin ng mga pagpapala. Ibuhos ng Panginoon ang kanyang biyaya sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ang atin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay makikita sa Pahayag, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 5. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal at pagtitiis, ngunit ito ang laban ko sa inyo. Nalimutan mo na ang iyong unang pag-ibig. Kaya't magsisi ka at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. At sa Pahayag 2, talatang 9 hanggang 10, alam ko ang iyong mga kahirapan at pag-uusig. Huwag kang matakot sa mga darating na paghihirap. Maging tapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng kuruna ng buhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng karunungan. At upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Amin ding tinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, si Kuya Ben Monson, na patuloy mo siyang pagkalooban ng kagalingan at patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, upang siya, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa iyong ubasan dito sa lupa, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, sa mga kaibigan namin hindi ko nababanggit ang kanyang mga pangalan, abutin mo din sila. At pagkalooban mo sila ng mga pinansyal na mga pangangailangan, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay. Bagkus sila, O Diyos, ay ibangon mo sa mga karamdamang kanilang naranasan sa umagang ito. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. At patawarin niyo po ang kanilang mga nagawang pagkakamali at pagkalooban ng kagalingang pangkaluluwa. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, na puno ng mga pagsubok sa buhay. Nariyan ang corruption, nariyan ang mga kalamidad, katulad ng bagyo, lindol. Lord, tulungan mo kaming makabangon
sa lahat ng aming naranasan. At ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay lakas sa bawat mga anak mo na narito sa bansang Pilipinas. Panginoong Hesus, naway ang banal mong Espiritu ang kumikilos sa bawat puso ng aming mga leader sa umagang ito. Upang sila, O Lord, ay ibalik nila ang mga pangailangan ng mga Pilipino upang ang mga anak mo, O Diyos, ay patuloy na mabigyan ng maayos na serbisyo, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga leaders na hindi ang kanilang pansarili lamang ang kanilang inuuna, kung hindi ang kapakanan ng mga Pilipino, Panginoon, ng mga kapwa Pilipino. Lord, sa umaga ng ito, patuloy kong itinataas na sa panahon ng kalamidad katulad ng bagyo, dalangin ko, Diyos, na naway lumihis ito at doon na lamang sila sa karagatan upang wala pong mapinsalang mga pananim, buhay na mangyari, Panginoon. Tulungan mo po kami makabangon sa kalamidad, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo na ipagkakatiwala ang aming bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos at budhi at integridad upang akayin ang aming lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na patuloy na naghahanap ng trabaho. Abutin mo sila, O Diyos, at naway makahanap sila ng trabaho para magkaroon sila ng hanap buhay, Panginoon. Amin ding inilalapit, Panginoon, ang aming mga kapastoran sa umagang ito. Dahil ito po ang araw na kami ay mananambahan, makinig ng iyong mga salita na dala ng iyong mga anak. Iyong lingkod, Panginoon. Ingatan mo po ang iyong mga anak, ang mga kapastoran. Ilayo mo po sila sa anumang karamdaman, Panginoon. Magdosproteksyonan mo po sila upang patuloy silang makapaglingkod sa ubasan ng aming Diyos na buhay, Panginoon. Gayon din po aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na matatanda, mga senior citizen. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo silang gabayan sa araw-araw. Proteksyonan mo sila sa mga karamdaman, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanya ng lakas, proteksyon sa mga karamdaman. Maging ang mga nag-aalaga sa kanila, Panginoon, patuloy mo ring ingatan. Patuloy mong gabayan. Bigyan mo ng lakas upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang mga lolo't at lola, Panginoon. Panginoon Hesus, sa umagang ito, salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pahayag 2, talatang 1 hanggang 11 na naglalaman ng mensahe ni Jesus sa dalawang simbahan. Ang Efeso sa talatang 1 hanggang 7 at Smyrna sa talatang 8 hanggang 11.
Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral tungkol sa tunay na pag-ibig, katapatan, at pagtitiis sa pananampalataya. Bahagi sa liham sa Epeso, sa talatang 1 hanggang 7, ito ang sinasabi sa liham: alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Ngunit ito ang laban ko sa iyo. Nalimutan mo ang iyong unang pag-ibig. Unang pag-ibig. Kaya't magsisi ka at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Sa liham naman sa Smyrna, sa talatang 8 hanggang 11, alam ko ang iyong mga kahirapan at pag-uusig. Huwag kang matakot sa mga darating na paghihirap. Maging tapat. Tapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng kuruna ng buhay. Ang simbahan na nakalimot sa unang pag-ibig sa Efeso. Ang simbahan sa Efeso ay masipag, matatag, at mapagbantay laban sa maling mga aral. Ngunit sinabi ni Jesus, nalimutan mo ang iyong unang pag-ibig. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, kahit abala tayo sa paggawa ng mabuti o sa paglilingkod, kung nawawala na ang init ng ating pag-ibig sa Diyos, nagiging hungkag ang ating mga gagawain. Minsan masyado tayong nagiging busy. Totoo yun. Nagiging busy tayo sa mga bagay na makasanglibutan. Nagiging busy tayo para sa Diyos. Pero nakalimutan maging malapit sa Diyos. Kumusta ang puso mo sa Diyos ngayon, kaibigan? Mainit pa ba ang iyong pag-ibig sa Kanya tulad noong una? Ang simbahan na tapat sa gitna ng mga pagsubok, ang Smyrna, ay isang simbahan na inuusig at nagdurusa dahil sa pananampalataya. Hindi sila mayaman, ngunit sinabi ni Jesus, ikaw ay dukha, ngunit sa totoo'y mayaman ka. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera. No? Hindi nasusukat sa pera. Sa laki ng bahay. No? Sa magagarang sasakyan. Sa magagarang damit. Hindi yan nasusukat. Kundi sa katapatan. Sa katapatan sa Diyos. Sinabi rin niya, huwag kang matakot sa mga pagdurusang darating. Totoo yan, mga kaibigan. Nagsisimula na nga eh. Nagsisimula na ang pagdurusang. Andyan na ang bagyo. Ilang tagbagyo na ba ang dumating sa ating bansa? Ilan na ba ang nayanig dahil sa lindol? Sa Visayas at Mindanao. Kaya mga kaibigan ko sa Diyos, maging tapat tayo hanggang kamatayan. At bibigyan tayo ng kuruna ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Sa panahon ng hirap, mga kaibigan, o pag-uusig, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala at magpakatatag. Kasi ang kanyang pangako, ang tapat hanggang wakas ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.
Ito ngayon ang aral sa ating buhay, mga kaibigan. Ang unang pag-ibig ay huwag hayaang lumambing ang ating pag-ibig sa Diyos, mga kaibigan. Panalitihing buhay ang panalangin at malasakit sa kapwa. Ang unang pag-ibig ay may katapatan. Di ba? May katapatan. Sa gitna ng mga pagsubok, huwag tayong matakot, kaibigan. Huwag tayong matakot. Sa lindol, sa baha, sa mga nangyayari sa ating kalapaligiran, no? Basta maging tapat tayo sa Diyos. Kasi ang sabi niya, ang tapat hanggang wakas ay tatanggap ng gantimpala. Ano kayang gantimpala yun, mga kaibigan? Ang gantimpala na ipinangako niya sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Kaya gantimpalahan tayo ng Diyos sa ating pananampalataya, sa ating unang pag-ibig. Kasi ang korona ng buhay ay para sa mga nanatiling matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong mga paalala sa Efeso at Smyrna. Painitin mong muli ang aming puso upang ibigin ka, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Palakasin mo kami sa gitna ng mga pagsubok upang manatili kaming tapat hanggang wakas. Ikaw ang aming gantimpala, O Diyos, ang aming korona ng buhay. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang iyong mga anak, ang lahat ng nakikinig at ginagawa sa kanyang mga buhay. Ingatan mo po sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ibangon mo sila kung may karamdaman man sila. Tagalingin mo upang sila, Panginoon, ay patuloy na mapaglingkod. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.